Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin, ito nga pong bagong nilabas na survey na kung saan itong mga pagmumukhang to. Yan o, si Jinggoy, si Mark, si Camille, at itong si Manang Amy Marcos mga minamahal. Sila daw po ang pinakamabantot sa Senado. Ano ba naman kasi ibig sabihin ng mabantot? Pwede naman kasi sabihin natin na hindi naliligo. Diba? O, ano ba ibig sabihin itong mabantot? Hindi naliligo ba? Hindi ba nagtutoothbrush? Diba? Wala bang mga hygiene? Anyway, hindi yan mga minamahal. Siyempre, hindi naman tayo bubitan, no? Para iliteral yung ibig sabihin ng mabantot. Actually, yung mga pangalang yan, literal naman talagang mabantot ang pangalan. Oo. Sana dinagdag nyo na din dyan, no? Si Joel Villanueva, si Robin Padilla, mga mababantot. Pero, ayon sa survey, 4 lang silang nangunguna. Uy, ba't nandito yung ulo ni Bato? Nakikita niyo, kumikinang, oh. Ulo ni Bato kumikinang. Tapos nandito pa si Digonggong. Oh, sino to? Sino to? Hindi ko mahulaan kung sino tong isa na to, no? Pero makikita ninyo, nandyan si Jinggoy Cutie. Oo. Si Camille Villar. Tapos itong si Senator Amy Marcos. Anyway, so lilinawin natin na yung ibig sabihin ng mabantot ay hindi naman talaga literal na mabantot na mga hindi naliligo. So, ibig sabihin yan, mabaho ang kanilang mga pangalan. O, bakit mabaho, Mima? Mabaho kapag pinag-usapan natin dito yung integridad. Diba? Mabantot kasi wala silang mga pananagutan. At mabigat din sila mga minamahal na pagkatiwalaan ng taong bayan. So, meaning, kapag ang isang opisyal, diba, laging tahimik, sa mga mahalagang issue, hindi nagsasalita, 'di ba? Walang nagiging ambag or laging nasa maling panig. Abay, 'yan po yung sinasabi na mabantot kasi wala kang ginagawa, 'di ba? Kumbaga, yung iba nagtatrabaho, parang ano lang 'yan research. 'Di ba? O 4 kayo, 12 kayong magkakagrupo pero iilan lang yung kumikilos. Ang iba ang ambag pansit canton, ang iba wala. 'Di ba? Pabibo, ganyan. So anyway, pag-usapan natin, unahin natin itong si Camille Villar. Lagay ko nga muna dito yung mic. So, bakit nga ba mabantot? Sa tingin ng mamamayang Pilipino, itong si Camille Villar, ano ba yung nagawa niya? Bakit siya mabantot? Sige nga, comment ninyo mga minamahal, ano ba yung nagawa ni Camille? Bakit sa tingin ng mamamayang Pilipino? But etong ilaw natin na to hindi umiilaw Diba? Wait lang. Bakit sa tingin ng mamamayang Pilipino naging mabantot itong si Camille? Unang-una, syempre bihira lang magsalita. Itong si Camille Villar. Bihira lang siyang magsalita sa Senado. Pangalawa, wala tayong matatandaan na magandang land bill na iniwa itong si Camille Villar. And syempre, ano yung comment? Ano daw? Dito ko na lang basahin. Wala ring malinaw na paninindigan sa mga may init na issue ng bayan. Tama ka, Jess. Nag-comment si Jess. Wala daw malinaw na paninindigan sa mainit ng issue ng bayan. So meaning, tahimik lang. Bakit mo naman kasi minana? Yung tagline ng kapatid mo na si Mark Villar, tahimik lang. Di naging ganun din. Oo. So, dagdag pa natin dito, malinaw talaga yung political alignment ni Camille Villar na suportado niya, mga minamahal, ang kampo ni former President Rodrigo Duterte. Which is yung mga tao talagang nanghihita sila dito sa mga Duterte dahil nga mga walang pananagutan sa taong bayan, diba? Nagiging mabantot ang kanilang pangalan dahil sa political alliance na kanilang mga sinasamahan, diba? Mga walang silbi, kaya ang tingin sa kanila ng taong bayan, ganun din. Diba? Okay, so muna, pag-usapan natin itong mga minamahal si Jinggoy Cutie. Diba? Ay, may nag-send ng ID. Maya ka na. Nag-send siya ng ID.
Diba? So, bakit naman naging mabantot? Oo. Itong si Jinggoy Cutie, pangalan, Jinggoy Unggoy, mabantot na talaga, no? So, may dala kasing mabigat. Itong si Jinggoy, mga minamahal. Lalo pat yung kanya mga kontrobersiya na kinakasangkutan, no? Recently nga ngayon, yung tungkol sa flood control, diba? Oh. Ay, mamaya ka na mag-send ng ID. Nag-send ng ID. Sige nga, replyan natin. Okay na. Okay. Sige girl, okay ka na. Mamaya ka na message, may ginagawa lang ako. Okay. Nagkaroon tuloy ng ads. Okay. So ngayon, syempre, isa na din sa rason, sawa na yung mamamayang Pilipino. Yun nga lang, ay paulit-ulit itong nananalo. Kasi yung trip nito is yung old politics, mga minamahal. Oo. Yung kanyang pagtakbo is yung old politics. Kaya syempre madami pa din namang matatanda. 'Di ba? Yan, nauuto niya pa yung mga matatanda. Kahit itong si Jinggoy Estrada, isa na lamang pong recycled ng isang political dynasty. Kaya hindi na ako nagulat kung bakit ang pangalan ni Jinggoy Cutie ay paulit-ulit mga minamahal na nailalagay or naililink dyan. Oo, sa sa tinatawag na mga mababantot, mga walang kwenta, walang silber. Ngayon, itong si Mark Villar, mga minamahal, paano naging mabantot itong si Mark? Oo, unang-una dahil tahimik siya. Wala ang pagiging tahimik hindi ibig sabihin na hindi ka sumasagot, hindi ka nagpapa-press briefing, hindi ibig sabihin nun malina. Problema kasi sa kanya, niliteral niya talagang tahimik. Anong tingin mo sa Pilipinas, mga multo na kailangan mo manahimik? At ito din po ay dating DPWH secretary. So, napakadaming proyekto na dapat sana kanyang pinagmamalaki, pero ngayon, tahimik lang talaga siya. 'Di ba? Ngayon, mapapatanong kayo, bakit nga ba siya mabaho sa survey? Hindi niya pa ba naamoy? Ha? Yung mga proyekto niya, iba karamihan multo, di umano. 'Di ba? Tapos pangalawa, yung sa family niya, bunga lang din to ng isang political dynasty. 'Di ba? May tawag dito, may perception ng family dominance sa politika. At kulang ang kanyang mga paghaharap sa mga malalalim na issue ng panlipunan. Hindi ko nga alam yung committee nito kung gumagana pa eh. 'Di ba? So sa panahon ngayon, hindi lang sapat yung may resume eh. Dapat kailangan din natin dito yung may paninindigan. O lastly, pag-usapan natin itong si Manang. Sino Manang? Si Amy. Oo, siya lang naman ang pinaka-the best na gumawa ng fake news at mga fake narratives. Diba? Zoom nga natin yung mukha ni Babalina. Hanggang dito lang talaga siya, no? So, siya po ang isa sa pinaka-controversial. Madalas nasa gitna ng political noise, talagang nagpapakita. Minsan, pabago-bago ng isip, pabago-bago ng posisyon, 'di ba? Minsan kakampi, minsan kritiko, depende lang ata sa mood ng kanyang botox. 'Di ba? So sa mata ng taong bayan, parang mas mahalaga ang political survival na ginagawa ni Amy Marcos. Mas mahalaga sa kanya na maitawid niya yung politika niya kaysa sa prinsipyo ng taong bayan. At kapag ganyan, una, nawawala ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Pangalawa, nababahiran, 'di ba, ang kredibilidad at nagiging mabantot siya sa opinyon ng publiko. Ganon talaga yung nangyayari kay Manang Amy, mga minamahal. So, hindi galit ang mamamayan, kundi pagod na ang mamamayang Pilipino sa mga ganitong klaseng tao. Kasi sinasabi nila na itong mga senador na to, mga mabantot. Kumbaga sa hindi naliligo, oo, mga trapo. 'Di ba? Yung mga senador laging tahimik lang. May mga senador naman na kumukuda pero parang pasikat lang, 'di ba? So mga senador, kakampihan ng taong bayan. At hindi po 'yan kakampi ng kung sino man. Oo. So, itong survey na to, yan po ay ibig sabihin yan, warning na, babala na, mga minamahal, babala na
na wag nyo nang paulitin itong mga taong ito. Kasi ang Senado, hindi po yan na retirement plan. Hindi din po family business ang Senado. At lalong hindi po yan lugar ng katahimikan, 'di ba? Habang umiiyak ang taong bayan, 'di ba? Kapag mabantot ka sa survey, baka oras na para maligo, 'di ba? Or baguhin mo yung imahe mo, 'di ba? Ano pa ba? Mga minamahal, yung konsensya mo, 'di ba? Ganon. So, anyway, bantot, kahit nga ako naamoy ko eh. Alam niyo parang nasa septic tank. Parang ganun yung amoy ng mga to eh. Kahit gaanong perfume ilagay mo, bantot pa din eh. Anyway, mga minamahal, Alicia nyo. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan.